tatanong, isang iglesia ni Cristo, member, nag-raisan siya. Brother Carl, good evening. Total, nandiyan naman si Brother Darwin, no? Okay lang, Brother JD, open ko yung nakaraang usapan natin. Kasi di ba naputol nga. Dahil late na tayo natapos. Ay, usapan niyo yun, Brother Sandali John. lang. Siguro sandali lang. Pag-usapan natin sandali. Tapos may isa pa akong tanong. Ay, yung isang tanong na lang bro, dahil natalakay na kasi yun ng mga viewers, madaling magsawa. Natalakay na kasi yun tungkol doon, kaya ibang tanong na lang bro. Pagkakataon na Ganito na lang. ito. Okay, Oo. okay lang. Sige, iba na lang. Kasi, curious na ako, no? Kasi matagal na. Bata pa ako. Tapos hanggang sa nalaman ko, yung tungkol kay Rizal, okay lang ba? Kung yun ang topic natin. Rizal, okay, go ahead. Ano tanong mo po kay Rizal? Ba ang stand ninyo kay Dr. Jose Rizal, kung siya ba ay talagang bayani para sa inyo? Bayani si Jose Rizal sa amin? Opo. Siya yung national hero bro, ayon sa gobyerno bro. Oo. Opo. Pero sa inyo po, kinikilala nyo rin po ba yung sinabi ng gobyerno? Siya ay naging bayani ng bansa natin. National hero. Yes, kapatid. Opo. Brother Darwin, tanong ko lang, kasi yung mga anak ko nanonood dito nung kay Maria Clara at saka kay ano, di ba? Yung tungkol sa Noli Me Tangere, El Fili. Babasahin kasi yun, puro hindi naman totally against sa gobyerno, kundi against sa kaparian o gadgal sa mga yun nga, yung mga pari na tapos sa kwento niya doon sa Noli Me Tangere, parang ang sama-sama ng mga kaparian noon. Ang alam ko nga, dahil nga doon ang mga Pilipino ay nag-aklas, tapos po nakikita natin sa mga kwento, sa mga sulat nila, lalo na po doon sa sulat ni Rizal sa mga taga-Malolos, na talagang inaatake niya yung kumpisan, yung bautismo o yung binyag, na sinasabi niya, bakit may ganito? Ano po ang stand nyo para doon? So, yun yung mga naisulat niya? Totoo ba yung mga naisulat niya? Na yun ang ginagawa talaga ng kaparian? Merong mga pari talaga mga nag-abuse sa kanilang kapangyarihan sa mga panahon nila ni Jose Rizal. Pero hindi naman lahat. At katunayan niya, marami ding naging santo na mga katsila na pari. Dito sa Bohol, merong katsila na naging banal. So, minsan, ang makikita kapatid, yung mga abuso. Kung dito nga sa ating, ngayon nga kung merong mga pari na mag-abuso sa panahon natin ngayon, yun po ang maging ma-highlight sa balita sa ABS-CBN, sa GMA. Pero yung mga pari na nag-aalay sa kanilang sarili, tahimik lang. So, hindi namin tinatanggi na mayroong mga abuso sa panahon ni Rizal. Pero marami ding tahimik kapatid na nagsisikap na yung mga abuso sa ilang mga pari ay ilan lang yung nag-aabuso. So, yung abuse ay ma-highlight Pero yung mga mabuting pari ay tahimik lang na gumagawa sa kanilang tungkulin. Kapatid. Kasi po, ang isa sa nakita ko rin na iniiyak nung nasa palabas sa GMA7 sa pelikula, sa episode nga nila nun. Una, yung talagang ang mga Pilipino pinagbabawalang mag-aral lalo ng mga kababaihan. Alam ko, buong Pilipinas ay ganoon ang nangyari talaga sa buong Pilipinas. Mababa ang tingin nila sa kababaihan at hindi pinag-aaral. Kung tingin ko po, no, kung talagang ang mga kaparian noon ay sumusunod sa banal na kasulatan at alam din po ninyo
na alam din namin na isa kayo sa mga nagsali ng Biblia, bakit hindi nila pinapayagan noon ang mga ang mga kababaihan o mga kabataan na mag-aral? Samantalang nakalagay sa Biblia tuklasin mo ang karunungan gaano man ito kamahal. Hindi ba nila nabasa yun? Unang-una kapatid, yung mga babae ay kultura natin, para maunawaan din natin, kultura natin na nagfo-focus sila sa ano. Yan talagang kultura natin. Nagfo-focus sa family. So yung ama ay maghahanap buhay. Yan po ang kultura natin nung una. Pero ngayon, na-empower. Alam mo ba yung mga university na tinatag ay mga Catholic university po yun. So, nung una, merong mga abuses talaga. Inaamin namin yan. Pero hindi yan makapag-prove na hindi na totoo ang simbahan ng Iglesia Katolika. Kung merong Judas Iscariote kapatid na nag-abuse sa kanyang pagka-apostol, kadisipulo, hindi natin ma-blame si Kristo. So, in like manner kapatid, kung merong mga abuso sa mga pari, wala namang turo opisyal ang simbahan patungkol nandyan. So, kung merong mga abusadong pari, merong kasamahan mo na abusado, hindi yan turo ng Iglesia ni Kristo. Kung merong ministro na abusado, hindi yan turo ng Iglesia ni Kristo. Ganun din kapatid. Bakit nalilito lang ako sa inyo kapatid? Bakit ina-highlight nyo yung mga abusado na mga pari, abusado na mga membro sa amin? Pero yung mga santo, hindi nyo pinopromote. Yan lang ang nalilito nga ako sa inyo. You have no appreciation. So, di ba syempre, so anong point mo dyan? Pag-quote mo ni Jose Rizal, nagpatunay ba yan na mali na ang Iglesia Katolika dahil merong mga abusado? Ang daming mga santo sa simbahan sa panahon ni Rizal. Dito nga sa amin, merong katsilang pari naging santo. Dito sa Bohol na sign. Pero tahimik lang. Tahimik lang. So, ano ba ang balita sa TV, sa news? Yung mga abusadong pari. Pero yung mga pari na nagsisikap dito sa kabundukan, hindi binalita sa radyo, hindi binalita sa TV. Di ba? So, dahil ba may abusado na pari, yan na ang konklusyon, hindi na tunay ang simbahan, mali na ang aral ng simbahan. Kung ang environment ni Jose Rizal, naka-enkwentro siya sa mga abusado, ilang mga pari. So, makakonclude na ba tayo lahat ng pari sa panahon ni Rizal ay abusado? Bakit may naging santo sa panahon nila, mga katsilang pari, naging santo, na sign pa dito sa Lubok, dito sa Luway, naging santo. Katsila po yon. So, yung argumento mo ay hindi magagamit sa kalahatan ng iglesia. Pati na, pwede din natin, kung merong abusadong ministro sa inyo, gagamitin namin, maging sapat ba yan na ebidensya na walang kabuluhan na ang Iglesia ni Cristo dahil merong isang ministro, 3, 4 o 10 na ministro na abusado. Sasabihin ba natin na lahat ng ministro din ay walang mga abusado? Ganun din kapatid. Kung si Judas Iscariote ay nag-abuse sa kanyang posisyon, gagamitin ba natin yan na katwiran na wala nang maganda na idulot yung mga apostol dahil may Judas na nag-abuse sa kanyang tungkulin? Okay, mga kaibigan, ang argumento na ganyan, halimbawa, yung ginagamit ng member ng INC ni Manalo na dahil sa panahon ni Jose Rizal, may mga pari na abusado sa kanilang tungkulin, dinadrive niya sa buong iglesia ang abusadong ginawa. Yan ay isang uri na kung tawagin ay fallacy of composition. Ano yung fallacy of composition? Involves assuming that parts or members of a whole
will have the same properties as the whole. This leads to wrong conclusions because what is true of the different parts is not necessarily true of the whole. Halimbawa, may ilang pari na gumawa ng kasalanan, ibig sabihin masama talaga ang simbahang katolika. Fallacy of composition ito dahil ang kasalanan ng ilang pari ay hindi otomatikong kasalanan ng buong institusyon. Kaya yung reasoning dito ng ng katalakayan ni Father Darwin na member ng INC na si Brad Carl, ito ay isang fallacy of composition, kumbaga invalid arguments. Argumentum contra factum non valid cannot be accepted, no? An argument which is contrary to the fact cannot be accepted. So, halimbawa, marami namang santo sa simbahang katoliko. Maraming santo. Pero hindi ibig sabihin lahat ng membro santo. Nakuha niyo? Maraming santo sa simbahang katoliko, pero hindi lahat ng membro santo. Ganun din. Maraming mapang-abuso sa simbahang katoliko, pero hindi lahat ng membro pang-abuso. Kapag yung pagkamali ng iilan ay ginagawa mo ng kabuuan, yan ay isang uri ng invalid argument na kung tawagin is fallacy of composition. Ganun din kapatid. Kung may mga abusado, hindi magagamit natin yan sa mga tao sa pagkalatan. Anong drive mo dyan? Kinukot mo si Rizal, ang dami namang mga nagawa ng simbahan sa ating, kung alam mo, kung hindi dinala ang Kristyanismo dito, wala tayong Biblia. Si Padre Padre Pedro Valderrama ang nagdala dito. Sino po ba yun? Katoliko. So ang nagdala sa Christianity dito sa Pilipinas ay Romano Katoliko. So, wala kayong alam sa Biblia kung wala pa ang mga misyonaryong Katoliko na nakarating dito sa Pilipinas, kapatid. Pero hindi niyo yan nakita. Yan nakita ang mga abuso lang sa ilang pare. Dahil yan ang ma-highlight yung mga abuse sa ilang mga pare. Brother Darwin, isa sa sinabi ni Rizal, sa liham niya sa mga kababaihan sa Malolo, ang binyag ba ay naipabayad? Ang binyag ba ay naipabayad? Ang binyag ba ay naipabayad? Okay, so dito naman, atin na ipapakita na yung tira ng mga INC pagdating dito sa bautismo na sinabi doon ni Jose Rizal na meron daw bayad. Ano ang opisyal na katuruan? Ating masayan dito Does the sacrament of baptism in the Catholic Church required payment? In the Catholic Church, baptism is not required payment for it to be valid or licit. Canon law says the minister must seek nothing beyond the offerings defined by competent authority and must ensure that needy people are not deprived of baptism because of poverty. The Church also teaches that offerings for sacraments are meant to be free acts, not a price, free to exact or a tax on the sacraments. Baptism is understood as a free gift of God, not something bought. So, in practice, a parish or diocese may request an offering, especially to support parish ministry, but no one may be refused baptism solely because they cannot pay. If someone is being told you must pay in order to baptize, that conflicts with the church norms on sacramental offerings. Sa maliwanag, hindi opisyal na katuruan ng simbahang katoliko na may bayad ang binyag. Ang bautismo ba ay may bayad? Unang-una, officially sa simbahan, walang bayad talaga mga sakramento. Sabi ko sa iyo, pero mga pare nag-abusar.
nag-abuse sa kanilang pagkapare. Oh, inaamin na namin na may mga abusadong pare. Ngayon naman, Brother di ba? Jando? Ang binyag, ang di bayad. Ultimong Brother Carl, ako'y magsasalita na lang ano. Brother Carl, sasalita na lang muna ako ano. Sa amin bro, ang binyag, ano yan, sakramento. At based sa turo ng Katoliko, pag blessed na, bawal ibenta. Dahil magkakasala ng sacrilege. At yung bibili naman, magkakasala rin ng simone. Kaya sabi ni Brother Darwin, hindi binibenta sa amin ang bautismo. Kung may nagturo sa inyo na ang binyag namin may bayad, hindi yun nakabatay sa aming turo, kundi haka na lang nila yon dahil may binabayaran yung mga papeles, yung mga para maging legal ang bautismo, para maging legal sa paningin ng gobyerno. Pero yung mismong sakramento ng bautismo, brother, blessed yon, hindi pwedeng ibenta dahil magkakasala ng sacrilege. At yan ang opisyal na turo ng Simbahang Katoliko. Hindi naman pwede, brother, na kami banatan mo nang hindi batay sa aming opisyal na turo, kundi batay lang sa mga report ng ibang tao, brother. nagtatanong nga po ako eh. At least, Yun nga, sinagot ka na ni Brother Darwin kanina na hindi pwede ibenta ang binyag. at least naririnig ng mga member nyo o mga nakikinig dito ngayon na wala palang binabayaran. Di ba? Kung talagang wala. Kasi sa panahon ni Rizal, meron at alam namin at naririnig namin, nakikita namin, meron sila. So, nasagot na, kapatid, Okay. yung tanong mo. Salamat po. God bless Okay. po, kapatid. Sabi niya, nagtatanong lang daw siya. Sinagot na siya ni Father Darwin, pero may ini-insist siya. So yung sagot ni Father Darwin, binabaliwala niya kasi may ini-insist siya na gusto niyang mapakinggan ng mga viewers. So, parang wala siyang pakialam kung ano ang sagot ni Father Darwin, ang sa kanya lang marinig ng viewers ang gusto niyang i-insist. Kaya sumingit na ako para ipaalam sa kanya na hindi opisyal na turo yan. Isang mortal sin sa amin na ibenta ang sakramento. Mortal sin yun. Tapos simony naman sa nagbayad, sa bumili. No? Kaya hindi naman papayag yung pare na kami magkasala dahil sa kanilang katuruan. No. So, talagang mali ang unawa. Ngayon, kanyang binabalik sa panahon ni Jose Rizal. Sinagot na rin ni Padre yon. Sa panahon ni Jose Rizal, na-encounter talaga nila ang mga paring abusado dahil ng panahong yon, hindi madali mag-report sa Vatican. Hindi madali. Kung may magre-report man, hindi pa aabot sa galagitnaan ng biyahe ang iyong liham, meron ng pupunit niyan para hindi maiparating sa Santo Papa sa Vatican ang mga report ng mga naaabuso. Ganyan yan. Okay? So, yun po ay isang member ng INC ni Manalo pumasok sa punto por punto at nakipagsubukan kay Father Darwin Gitgano. Maraming salamat po and kita-kits po tayo sa next na upload dito lamang sa Punto por Punto Clips.